sa John, chapter 1, verse 29. John 1:20. The next day, John saw Jesus coming toward him, and he said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Sa Tagalog, sama-sama po natin basahin. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na nagpapalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, "Narito na ang tupa ng Diyos na inihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo." Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, ang pangalan mo lamang ang mataas. Sa iyo lamang ang kaluwalhatian. Ikaw lamang ang aming makita. At hangad namin, Panginoon, na maranasan ka sa aming mga buhay. All the glory belongs to you. Have your way in this place, in every heart, in every soul, in every mind. Spirit of God, fill us once again. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Can we give God the best clap offering this morning? Shalom. The grace and peace of God be with you all. Dito po sa binasa natin, nagpapatuloy po tayo sa Gospel of John. Makikita po natin dito yung pangyayari na kung saan nakita ni John, si Jesus, na papalapit sa kanya. This is the first encounter ni John kay Jesus na meron siyang kakaibang encounter. Dahil sa encounter na ito, sinabi po dito sa Tagalog translation na narito na ang tupa ng Diyos, sa salita ng Diyos translation. Pero sa magandang balita Biblia translation, nagsabi doon, narito na ang kordero ng Diyos. Sino po sa atin dito yung nakagawa ng kasalanan o sabihin na natin nagkamali, pero yung pagkakamaling nagawa mo, pilit mo naman gustong itama, hindi mo na maitama dahil nagkamali ka na. Diba minsan, nagsisisi tayo, pero yung pagsisisi parang it's too late kasi the harm is already done. No? Nakasakit na tayo ng kapwa natin or maaaring yung mali ginawa natin, it affects a lot of people, our workplace, sa eskwelahan, at kung saan man. Sino po sa inyo dito yung mahilig sa mga puting damit na ayaw nadudumihan? Di ba yung mga damit natin, pagka nadumihan, talagang gagawa tayo ng paraan para ito ay malinis o i-bleach natin para mawala yung dumi. Pero kung sisiya sa atin at titignan natin ang ating mga sarili, lahat tayo nagkakamali. At doon sa pagkakamali na yun, na hindi na natin maibabalik, no? Hindi man natin maitama lahat yung ating pagkakamali. May pagkakataon na biniblame natin yung sarili natin at may pagkakataon din na hindi natin mapatawad yung ating mga sarili dahil yun sa nagawa natin mali. This morning, there's a good news. Jesus is the Lamb of God. Ano ba yung ibig sabihin dito ni John? John the Baptist, na nakita niya si Jesus at sinabi niya, "Behold, the Lamb of God." Sa Tagalog, narito na, no? Tignan natin, no? Narito na ang kordero ng Diyos. In other translation, mas maganda pong sabihin yung word na, "Behold, the Lamb of God." Sinearch ko po sa dictionary, ano ba, or yung Tagalog ng ibig sabihin ng behold. Sa mas mababaw na English, tignan or look to the Lamb of God. Pero ang sabi po sa Tagalog, masdan ninyo. Hindi nyo lang basta titignan, kundi i-observe nyo, tignan yung maigi, narito na, sino daw yung pumalito?
ang tupa ng Diyos. Hindi po sinabi ni John the Baptist na nandito na yung teacher, that is Jesus. Hindi sinabi ni John the Baptist, narito na yung miracle worker. Kundi sinabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God. And this declaration ay makikita natin mula sa Book of Genesis up to Revelation about the Lamb of God. Maybe sometimes naririnig po natin o nakaawit natin sa ating iglesia itong ulit-ulit na dinidescribe si Jesus bilang Lamb of God. Today, we will not just look at the Lamb of God, kundi we will observe and study deeper bakit kailangan natin maunawaan na si Jesus ang kordero ng Diyos. Balikan po natin yung Old Testament. Si Abraham, sino po yung legal na anak ni Abraham? That is Isaac. Tinantay po niya to ng matagal na panahon in his old age dahil ibinangako ng Diyos na siya ay magkakaroon ng anak at nagkaroon siya ng anak kay Sarah. At ang anak na ito, nang lumaki na, kinausap siya ng Diyos at ang sabi ng Diyos, pumunta ka sa bundok and offer your son. No? Gawin mong i-sacrifice mo ang iyong anak na pinakamamahal na si Isaac. Pagdating po doon sa bundok, si Abraham lang at si Isaac ang bumalik, pinrepare ni Abraham yung altar for that offering at nagtanong ang kanyang anak na si Isaac, nasaan na yung ating i-offer? Sabi po sa Genesis 22:7-8, Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, yes, my son, Abraham replied. The fire and wood are here. Isaac said, where is the lamb for burnt offering? Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. Pagdating po doon, hindi akalain ni Isaac na siya pala ang ilalagay doon ni Abraham. But when God saw the faith of Abraham, that very moment na i-offer niya si Isaac, pinigilan siya ng Diyos at kumuha si Isaac ng kapalit, kumuha si Abraham ng kapalit na offering kay Isaac at ito po ay isabay. Bakit po natin ito pinag-aaralan? Thousands years later, ito pong question na ito ay patuloy na hinahanap. Bakit ba ang Diyos nagbigay ng ganitong klaseng pamantayan at batas sa bansang Israel na ang kasalanan ay kailangan bayaran? Bakit ba niya binigay ang napakaraming commands niya in the Old Testament about offerings? Last year po, it was the very first year na talagang inisa-isa ko po yung pag-aaral sa offerings, no? Sa offerings na tinuro ng Diyos about burnt offering, fellowship offering, guilt offering. Natatawa si Savior, di ba alam kung bakit? Parang, Lord, ang dami-dami palang offering na kailangan ibigay, no? And all these offerings are animals, blood sacrifice, na ang pili ng Diyos, kailangan ang hayop na i-offer must be blameless. Walang sakit, walang dalis, walang kapintasan. Pero, bakit po ito ginawa ng Diyos at ibinigay ang utos na ito? Because darating ang araw, there will be a Lamb of God that is blameless, sinless, na magbabayad ng kasalanan ng bawat isa. Every Old Testament sacrifice, lahat po yun, lahat ng klase ng hayop na itinuro dito ng Diyos, lahat ito, it points to the coming of the Savior, the Lamb of God, the Messiah, and that is Jesus Christ. Alam niyo po, ang Diyos will always provide a way kung ano yung require niya. When God requires for sacrificial offering,
for these offerings, for these sacrifices, He always provide. At ang isa sa pinrovide niya, una pa lang, pinlano niya na ang kaligtasan ng bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, God wants to save you. He is the Lamb of God. Siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan. Paano ba ito mangyayari? Pwede bang mangyari ito? Yung purpose, yung plano ng Diyos ay hindi lamang ito para sa nangyaring buhay na walang hanggan lamang. Kundi yung buhay na walang hanggan ay ibinigay sa atin habang nabubuhay tayo sa mundo ito, napakarami pang gustong gawin ng Panginoon sa inyong mga buhay. So tignan po natin yung kasaysayan, the Passover Lamb. In Exodus chapter 12, verse 5 to 13, but we will focus on verse 13. The animals you choose must be year-old males without defect, and you may take them from the sheep or the goats. Nagsabi po ng Diyos dito na kung anong klaseng hayop lamang ang kanilang dapat piliin. Ito'y walang kapintasan. At ang dugo nito, during that Passover, if you will remember, nang tinawag po ng Diyos si Moises para palayain ang Israel sa pagkabihag doon kay Pharaoh, ayaw pong pumayag ni Pharaoh. Ang dami pang mga bargaining o pag-uusap na nangyari hanggang nagpadala ang Diyos ng iba-ibang klase na salot. Yung mga insekto, palaka, yung hail, pinadala to lahat ng Diyos. Pero the worst ay kamatayan. Ang tindi ng Diyos. He is the giver of life and He is also the taker of life. Nang binili ng Diyos sa Israel, na kumuha kayo ng dugo, ilalagay nyo doon sa bowl, at yung dugo na kukunin nyo mula sa hayop, ito yung instruction niya, kailangan lalaki. Pwedeng goat, pwedeng sheep, ilalagay nyo yun sa bowl, at pag nilagay nyo yun sa bowl, ilalagay po nyo sa mga hamba, yung doorpost ng mga pintuan, ibig sabihin, narinig nyo yung utos ko, at in-apply nyo, dahil ang sabi ng Lord, hindi lang basta ilalagay sa bowl yung dugo, kailangan ipahid sa mga pinto. So, yung dumating yung death, that time, yung mga pintuan ng mga bahay na may nakapahid na dugo, walang kamatayan ang dumating doon. Hindi namatay ang mga bata. Ang tindi ng klase ng judgment na ginawa ng Diyos. But those people, maybe some of them collected the blood, pero ayaw nilang ipahid the children back. Ano ba yung relevance nito? Imagine niyo yung mga tahanan na ito sa Ehipto. Pareho ng mga pamilya sumunod sa utos ng Diyos na kumuha ng dugo ng hayop that is blameless sa bowl. Pero hindi lahat ng pamilya nagpahid ng dugo sa pintuan ng kanilang bahay. And that night, dumating yung angel, para kunin, gawin yung kalooban ng Diyos. Dinaanan lang yung mga tahanan na meron dugo. Ano bang ibig sabihin nito sa panahon natin ngayon? The key point here is that blood in that bowl hindi naligtas yung mga pamilya. Pero yung dugo na ipinahid doon sa mga pintuan ang nagbigay ng kaligtasan o ni-rescue, sinave, in-exempt yung kamatayan sa kanilang mga tahanan. What does it mean? Many of you know that Jesus is the Lamb of God. Marami sa inyo, narinig nyo ang tungkol kay Jesus. Alam nyo siya. Our country is free to carry our Bible. We are free to go to church, to listen, to worship. We are free. This religion, this Christianity, malayang-malaya natin na malaman sa ating bahay. But it is not enough to know
Hindi enough na alam mo lamang ito dahil hindi ito magbibigay ng kaligtasan sa iyo. Kinakailangan yung dugo ni Kristo i-apply natin, ilagay natin sa ating mga buhay. Tanggapin natin ang dugo ni Kristo na natili sa krus ng Kalbaryo para bigyan tayo ng kaligtasan. In short, walang relihiyon, walang mabuting gawa, walang kaalaman ang magliligtas sa inyo. Dahil ang tanging kaligtasan ay si Jesus lang. At ang kaligtasan ay mapapasa inyo if you will accept Jesus and believe that He is the Lamb of God and the blood that was shed on the cross will cleanse you, will forgive you, will give you eternal life, at ito ang kaligtasan sa iyong buhay. Church, it's not enough that you know Jesus. You will never be saved when you know Jesus. You must apply the blood of Jesus in your life. Accept Jesus seriously and entrust to Him yung buhay mo dahil merong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Natupa ng Diyos, Kordero ng Diyos. Alam niyo si Jesus po, He is a silent, suffering Lamb. Sabi po sa Isaiah 53:7, and in Isaiah, sinabi po ito, ay sa English yung book, no? This is a prophecy. Sabi po ni Isaiah sa prophecy na ito, ibig sabihin, mangyayari pa lamang, hindi pa nangyayari. Inabi siya at sinaktan, pero hindi man lang, ano po sabi dyan? Hindi man lang, pakingalakas nga po, hindi man lang, para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin o tupang gugupitan na hindi man lamang umibig. Ganito dinescribe ang suffering servant, the Lamb of God, and that is Jesus. We would know ano yung mga nangyari pagkatapos nito. Si Jesus ay sinaktan, si Jesus ay nasugatan, Jesus was rejected, pero sa kabila na ito, hindi siya umimik. Pag tayo ay nasasaktan, hindi pwedeng hindi tayo iimik. When somebody betray us, hindi pwedeng hindi ka iimik. Kung meron na nandiyan nanakit sa'yo at paulit-ulit kang sinasaktan at niloloko, kaya mo ba hindi man lang ibuka yung bibig mo? Pero sabi dito, that suffering servant, hindi man lamang dumain, hindi man lamang umimik. He did not open his mouth, yet he took that punishment doon sa cross, kapalit ng kasalanan mo at kasalanan ko. Kapalit ng dapat mong bayaran at dapat ko din bayaran. Kapalit ng mga kahihiyan na ginawa mo. Inako lahat ito ni Jesus. Itong lamb na to, hindi ko mante. Itong lamb na to, ibinigay niya willingly yung buhay niya. That sacrificial lamb, He laid down His life willingly, hindi siya napilitan. Ginawa na to because He knows kailangan niyang bayaran ang kasalanan ng mundo. In English, ang sabi po dyan, the sin of the world. Hindi po sinabi yung sins of the world. Anong ibig sabihin yun? Ibig sabihin, inako niya lahat yung kabuuang kasalanan ng lahat ng tao. At napakarami nun. At dapat maraming dugo. At dapat ito yung pamantayan na gusto ng Diyos. And that animal in the Old Testament, na napakaraming animal numbers of animals, kinds of animals, they need to offer isa lang. And that is enough. And that is the life of Jesus. Because Jesus, when John saw Jesus, sabi niya,
He is the Lamb of God na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. The Lamb who takes away the sin. Yung pong dugo, no? Hindi siya basta nagbigay ng cover, no? Diba, pagka nakakita po kayo ng mga dugo ng hayop, yung dugo na yun hindi basta inilagay, no? Na para i-cover yung dapat takpan, no? Pero yung dugo ni Kristo, katulad ng dugo ng hayop, hindi lang siya basta nag-cover ng sin, kundi ang sabi po dito sa John 1:29, He takes away. He removes the sin. Nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. What a wonderful promise. Na meron kayang mag-alis. Gaano man kaliit, gaano man kalaki yung pagkakamali mo, yung kasalanan mo, gaano man kabigat yan, meron palang kayang mag-alis niyan. And that is the Lamb of God. That is Jesus. We need to understand this matter because many of you are still living sa iyong nakaraan. Hindi mo pa rin mapatawad ang sarili mo. Hindi mo pa rin maybe mapatawad ang iba. Pero this blood of Jesus is a declaration that the blood of Jesus doesn't just cover our sin, but it takes away, removes our sin sa ating mga buhay. Yes, it is possible sa pamamagitan ng buhay ni Jesus. This New Year, this third week of Sunday, tama po ba? Pangatlo, no? The first week, diniscuss po natin that Jesus is the Word of Life. Last week, Jesus is the Son of God revealed to us. And this week, Jesus is the Lamb of God. What a wonderful promise na meron ni Jesus. At ito yung katangian niya na kaya natin harapin ang araw, ang bawat araw. Kaya natin harapin ang taon na ito, natapos na yung 2025, may bago nang gagawin ng Panginoon. So patawarin mo na yung sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo, pinapatawad ka na ng Diyos. Kaya patawarin mo na rin ang sarili mo. Do not live in that guilt. Do not live in that past sin. Jesus, the Lamb of God, can take away that sin if you will fully believe and accept Jesus as your Savior and Lord. Alam niyo po yung ginawa ng dugo ni Kristo. Ano man yung parang panikala, no? Yung chains na nagpapahirap sa atin. Ano man yung mga pinagdadaanan natin na nagpapabigat. Kasi alam natin, mali, pero we are still struggling doon. Parang imposible sa Diyos. Ang dugo niya, ang mag-aalis ng bawat panikala na nagpapahirap sa iyo para mabuhay ka. Makalakad ka ng malaya. Mabuhay ka na may kalayaan. Alam niyo po, yung dugo ni Kristo, hindi lang ito nag-aalis basta ng chain sa atin, kundi dinedestroy nito ang kapangyarihan ng kasalanan sa inyong buhay dahil higit si Jesus na nasa inyo kesa sa nasa mundo. Sa gawa ng mundo, sa time frame na binigay sa Diablo, na double time na pilit kang binibigyan ng mga alalahanin, ng mga doubts, ng fear about Jesus, about His salvation, about what He can do in your life. Higit si Kristo na nasa atin at wala nang iba pang makahihigit kay Hesus Kristo kung tatanggapin mo siya sa buhay mo. Kayang-kaya niyang i-destroy yung sin sa buhay mo. Kayang-kaya kanyang bigyan ng kalayaan. Kayang-kaya kanyang pagalingin. Kayang-kaya kanyang linisin more than the bleach. No? Sa atin, alam natin, John Rose. No? Pero iba yung dugo ni Kristo. Wala nang iiwanan bahay ng karumihan. If you will just apply it. If you will just receive it. That you are not just covered by the blood of God,
but you are applying the blood of Jesus in your life, who is removing my sin, setting me free, giving me healing, and living in the freedom that God has in store for you. Kung mapupunta po kayo ng courtroom, imagine niyo na lang. Guilty ka. May kasalanan ka talaga. No? Yung mga evidence na piniresent talagang guilty ka. No? Nakikita po natin sa mga balita, mga people din ng not guilty, pero alam mo sa sarili mo, guilty ka eh. No? Pero isang araw, can you just imagine yourself inside that courtroom? You are guilty. At yung i-declare na, sasabihin na ng judge na guilty, biglang na pumasok sa loob ng courtroom. At sinabi na pumasok sa loob ng courtroom, ako na magbabayad. Ako mananagot. Ako na yun. At sabi ng judge, not guilty. It's like the present situation ngayon. No? Parang ganun yung ginawa ng Panginoon Jesus sa atin. We are all guilty of our sins. Pero inako ni Jesus yung guilt na yun. And you're not supposed to live under that guilt. Alam mo yung real freedom is not freedom to do whatever you want. Real freedom is to do kung saan ka ba dinesign ng Diyos. Saan ka dinesign ng Diyos? Sumamba at magbigay ng buhay sa Kanya. Lahat ng tao, binigyan ng buhay ng Diyos. And the Creator and Giver of life is only God. And God gave us life not only to enjoy all the pleasures, all the success. Yes, binigyan tayo ng happiness. Yes, binigyan tayo ng pagkakataon para i-enjoy ang mundong ito. Pero, hindi lahat ng ine-enjoy natin ay nakakabuti sa atin. Kundi, mas malalim na kagalakan ang gusto ibigay ng Diyos aside from material, aside from that wealth, aside from your knowledge, binigyan ka ng Diyos na hindi kayang ibigay ng mundong ito at ang kayang ibigay ng Diyos sa iyo ay ang buhay at tunay na kabuluhan ng buhay ay ang mabuhay para kay Jesucristo. That is real freedom. Hindi ako natatakot magpatawad kahit pagtamanan nila ako kasi na-receive ko yung matinding kapatawaran. At inalis yung guilt ko. Pinatawad ako. Alala ko po yung isang story sa Bible. Just right now, no? Ang sabi ko yung story sa Bible, bakit ba yung babaeng yan? Grabe kung paano ka iyakan, sambahin, purihin, no? Ibang klase siya. Sabi ni Jesus kasi malaki yung kasalanan niya eh. So dahil malaki yung kasalanan niya, ganun na lang yung pagpapasalamat niya na pinatawad siya. Sabi ng Panginoon Jesus, sino man yung mas malaki yung kasalanan, mas marunong magpatawad. Amen po ba? Hallelujah? Sometimes, most of the times, hindi natin nakikita yung sarili natin na nagkakamali din. Sabi mo sa katabi mo, hindi naman lagi ka mabalik. Tanungin mo sa kanya, kailan ka ba huling nagalit? Naninigaw ka. Nagmura ka pa nga, nakita kita eh. Tago pa nga ako kasi naiya ako eh. Diba? Dinuraan mo pa nga eh. Kita-kita kita, Jorem, sinakal mo ka. Jorem. Kasi ang cute po ni Jorem lagi. Attending his listening. I know with these young people, God's Spirit is really flowing here. Mas masarap po yung umuupo sa harap. Iba po, damang-daman yun talaga yung Espiritu ng Diyos. Diba? Pag nasa harap kayo, hindi Espiritu ni joy, kundi that's the Spirit of God. No? Babalikan po natin, kapag naka-receive tayo ng matinding kapatawaran, we also extend it to others. Maybe this week, nais ko po na magkaroon tayo ng kanya-kanyang reflection. Sino ba yung mga tao na laging galit na galit ka?
Are you easily offended? Are you easily angry? Mabilis ka bang magtanim ng sama ng loob? Hindi mo ba nare-realize na masyado mong naaalagaan itong mga ginagawa ng ibang tao sa iyo? Baka kailangan mong bumalik ulit sa love of God. That is Jesus. Who can take away your sin? Who took away even your sin and your guilt. At balikan natin yung relasyon natin kay Yesu Cristo. Kung tunay ang magiging relasyon natin kay Yesu Cristo, bibigyan ka rin ng Panginoon ng kakayahan magpatawad sa taong nakasakit sa iyo. And maybe that person who really deeply wounded you, who give deep pain sa iyo, ay yung anak mo, pero hindi mo mapatawad. And Jesus is telling you right now, magpatawad ka. Maybe it could be your asawa. Patawarin mo na kahit hindi humingi ng kapatawaran at hindi nagbabago. Kasi babaguhin ka ng Panginoon. At hindi natin alam kung ano yung kaparaanan ng Diyos pag natutunan mo na magpatawad. Kasi pinatawad na tayo ng Diyos. Jesus took our punishment. Akalain nyo, that kind of grace is so expensive. Ano po yung grace? Yung biyaya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng buhay ni Jesus, ang mahal po nun. It cost the life, the death, the blood of Jesus para mawalan tayo ng kasalanan. So sino tayo para hindi maging seryoso sa Diyos? Sino tayo para hindi natin siya pagbigyan at pag-alayan ng buhay? Sino tayo para hindi tayo sumamba sa Diyos dahil meron lamang tunay at iisang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan, nag-aalis ng karumihan, naglilinis, nagbibigay ng bagong buhay sa atin, at ito'y walang iba kung hindi si Jesus. At siya ay nasa iyong harapan sa oras na ito, kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso, and Jesus is telling you this morning, I am the Lamb of God. I can remove all your guilt, and you're not guilty anymore. Gusto kong mabuhay ka ng may kalayaan, na matutunan mo na mahalin at pagkatiwalaan ako at magpatawad sa iyong kapwa. Why? Because that Lamb is victorious. That Lamb is victorious. Sabi po in Revelations 5:12, the vision that John received, sabi po dito, in a loud voice, they were saying, or they were singing, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Umaawit sila ng malakas at nagsabi, ang tupang pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian, at kapurihan. Tanging si Jesus ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng ito. That Lamb that was slain, hindi na siya patay. Hindi na siya nakahiga. Just imagine, during that Old Testament, yung mga tupa na kanilang pinapatay at ino-offer, no? Ikinukuha muna yung dugo. Siyempre, pagpatay, nakahiga. But the Lamb of God, hindi siya nakahiga. Jesus is standing. The Lamb of God ay hindi napatay kung hindi siya buhay at naghahari at ang kanyang kaharian walang katapusan. That Lamb of God, even though He was rejected, but now He is worshipped. Because one day, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Because He is the Lamb of God. Alam niyo po kung ginagawa ng Panginoong Jesus ngayon? Noong Pasko, diniscuss natin na mayroong Jesus na sanggol na nabuhay. Tagapagligtas. Ngayon taon na to, pinag-uusapan natin that Jesus is not just human, but He is
the Son of God. Kaya sabi po ni John, bago pa siya, naroon na si Jesus. Ang galing po nung nakita ni John that the Spirit of God dwells kay Jesus. Magkano po si John tsaka si Jesus? Ha? Magpinsan. Yan po yung mababasa niyo po sa experiencing God ninyo. No? In John chapter 1. Magpinsan sila. Akalain mo yung pinsan mo, yun pala yung tagapagligtas. At ano yung naging hudya kay John na malaman niya yun yung tagapagligtas? He saw the Spirit of God na bumaba kay Jesus nang siya'y bautismohan sa tubig. I'm supposed to discuss about baptism, but I believe this is the Word of God today, telling us only Jesus can remove lahat ng mancha natin ng kasalanan. Hindi ang religion, kundi pag in-apply natin si Jesus na nabubuhay sa atin. Paano ba nabubuhay si Jesus sa atin? When you accept Jesus last week as your Lord and Savior, keep praying. Manalangin po kayo palagi. Yun pong devotionals that we are distributing as a church, that is for you to understand kung sino pa si Jesus sa inyong buhay. And you can read the Gospel of John to understand more kung ano yung gustong gawin sa inyo ng Panginoon. Si Jesus ay wala na po sa mundong ito. Tingin niyo po kayo sa paligid niyo kung meron kahawig si Jesus dito. Yung makita mo para kang si John na nakita mo yung Spirit ng Lord bumababa sa kanya, para bang may hilo. Tingin niyo po kayo, batiin niyo po yung katabi niyong peace. Peace tayo mamaya sakalin mo ako. Bigising ko po kayo. Wala na po si Jesus na nakikita ng ating mga mata. This story is not just a history na tapos na. Kundi ang pangyayari nito ay nangyari na. At dahil ito'y nangyari na, si Jesus ay nandun na sa kanan trono ng kanyang Ama. Anong ginagawa ni Jesus ngayon, pastora? Kasi nga, iisa lang ang Diyos. Pero may tatlo silang persona. Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Nandun po si Jesus, sabi mo sa katabi mo, pinagpe-pray ka kasi minsan pasaway ka eh. Sabihin niyo po, sabihin niyo lang po, pero huwag niyo po siyang sasakalin. Pinagpe-pray ka na maging matagumpay ang buhay kay Kristo. Ito ang panalangin ni Jesus. He's still interceding there, and He's not just interceding, but Jesus keeps on reigning because He is the King of Kings. And the Lamb of God is coming again. Kung saan, magkakaroon ka na ng bagong tahanan, bagong mundo, bagong kalangitan, at pagdating ng Panginoong Yesus ulit sa mundong ito, there will be no more pain, no more troubles, no more tears. So, enjoy the presence of the love of God in your life. Church cannot remove your sin. Ang religion, hindi ka kayang iligtas. Ang mabuting ginagawa mo, hindi magbibigay ng kaligtasan sa iyo. Tanging ang dugo ni Jesucristo ang nagbigay ng kaligtasan sa iyo. Pero kung tunay ang pagtanggap mo kay Jesus, tandaan niyo po ito, babaguhin niya ang puso, isip, buhay, at maging mga sinasabi mo. Babaguhin ka ng Panginoon. In closing illustration, naalala niyo po yung Israel nang sila po ay pinapatay ng serpent. Nagpagawa po ang Diyos ng symbol ng isang bronze serpent. And every time na ito po ay itataas o titignan nila, sila po ay hindi mamamatay. That was just a symbol in the Old Testament. And today, sinasabi po sa atin ng Panginoon, huwag ka nang tumingin sa kahapon. Don't look on the past. Don't look on your failures. Don't look
look at your words. Look, behold, the Lamb of God is here, who can take away your sin and the sin of the world. Ang salvation ay kailangan natin, at ito ay sa pamamagitan ni Kristo. If you need forgiveness, behold the Lamb. If you need healing, look at the Lamb of God. If you need deliverance, look and behold the Lamb of God. It still applies today. Ang dugo ni Kristo ay makapangyarihan. It still works. Ang dugo ni Kristo ang nagbibigay pa rin ng kaligtasan. At sa pamagitan ng dugo ni Kristo, mapapasayo ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos, at patuloy mong mararanasan ang kagandahan, kapangyarihan, kabutihan ng Diyos sa inyong mga buhay. Tayo po'y manalangin. As you close your eyes, as you come before our loving Savior, the Lamb of God, ang tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Look unto Him. Look to Jesus. Siya ang nagbigay ng buhay. At binigyan ka niya ng buhay, hindi para mabuhay lang, kundi binigyan ka niya ng buhay para mabuhay ka ng may kalayaan. Malaya from that guilt, from those wounds. Malaya. Dahil pinalaya ka na ni Jesus kung tatanggapin mo ang dugo ni Jesus at si Jesus sa iyong buhay. It still applies today.